sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Mga kapatid, simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po at sa mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang magandang araw din po sa inyo. Sa atin pong mabuting balita ngayon, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. Ang tunay na kapangyarihan ay iyong may kakayahang magsilbi at makiramay sa mga pinakamabababa, sa mga pinapabayaan, sa mga kinukulang at nangangailangan. Ngayon din ay linggo para sa mga kultura at magandang pasalamatan din po ang ating Panginoon sa biyaya ng kultura, no? Yung ating mga araw-araw na pamumuhay, mga bahagi ng ating pag-iisip na kung saan tayo ay nagiging magkakasama at yung kakayahan din na ibahagi yung kung ano man ang meron tayo sa ating pananaw, sa ating pag-iisip, sa ating mga nakasanayan. Lalong-lalo na bilang mga Pilipino na nabibilang sa iba't ibang pangkat, sa iba't ibang mga katutubong grupo at mga komunidad. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ininagdarama, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, Bugtong anak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo
sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya'y maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan, ang siyang tatanggap ng parusa ng marami. At alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginooy tapat sa kanyang salita, at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit, o poon ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa'y sa iyo nasasalig. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan. Sapagkat sa lahat ng paraay, tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain, lingkod manunubos natin. Hallelujah, hallelujah,
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. At ang sabi, Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano iyon? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ng inyong hinihingi. Sabi ni Jesus sa kanila, mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko, babatahin nga ninyo, at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo ay para sa mga pinaghandaan. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hentil ay siyang pinapanginoon, at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng lahat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Muli po sa mga naririto at sa mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live stream, magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw ng linggo na po sa inyo. No? Kahit sa inyo pong, kung nasaan man kayo, Sabado pa ng gabi, kahit papano, anticipated na rin ang ating misa. Ano po? Ano bang tunay na kapangyarihan? Magandang pagnilayan ito, lalong-lalo na ngayong panahon na ito. No? Darating na naman yung pagkakataon nating pumili ng mga tunay na namumuno sa atin. Pero higit pa doon ay makikita natin yung kapangyarihan kahit papano tayo, meron tayo sa araw-araw na buhay natin. No? At sa tingin ko, kapag binalikan natin yung karanasan na meron tayong hawak na kapangyarihan, no? Sa opisina, no? Kung ikaw ay boss, o ikaw ay supervisor, o ikaw ay trainee, no? Sa pamilya, bilang kapatid, ama, ina, kamag-anak, sa komunidad, no? Bilang kapitbahay, bilang siguro naghahawak ng posisyon, no? O kahit papano may impluwensya sa ating komunidad o kapitbahayan. No? Siguro may dalawang bagay na kung paano natin uunawain yung kapangyarihan. No? Yung karaniwan. No? Iniisip natin, kinakailangan nating magkaroon ng posisyon nang tayo'y kilalanin, nang tayo'y mailunsad natin kung ano yung gusto natin para sa lahat. No? Kailangang maging presidente, kailangan maging boss, kailangan maging manager. Kasi kapag nandun ako sa posisyon na yon, kung ano man ang gusto kong ipagawa sa mga nasa ilalim sa akin, sa mga sinasakupan ko, magagawa ko yun. Sa madaling sabi, may control tayo sa mga bagay. At least yung mga napaplanuhan natin, ginugusto natin, kahit papano mababraso natin. Masasabi natin, kailangan natin gawin ito.
Kasi ako ang nasa posisyon. At habang nasa posisyon nito, ganito ang ating pamamalakad. At siguro, no, hindi naman yun masama. At ito yung iniisip ng mga tagasunod ni Jesus na sina Santiago at Juan. Hindi naman siguro sila bilang mga tagasunod ng ating Panginoon, kilala nila yung sarili nila, kilala nila yung sinusundan nila. Ganito siguro yung pinaplano nila. Iniisip nila na baka kapag nasa tabi kami ng Panginoon, kung ano man yung magandang plano ko, kung ano man yung magandang maaari kong gawin para mas lalong sundan ng Panginoon, magagawa ko. Katulad niya, makakapagpagaling. Katulad niya, palayas ng demonyo. Katulad niya, makapagsasabi sa mga tao ng kung ano yung dapat gawin. No? Isang mabuting hangarin. Isang mabuting gamit ng kapangyarihan. Pero tandaan po natin na kapag ganoon, minsan napupunta siya sa mga bagay na ang nangyayari, nasusunod na lang yung gusto natin. Hindi yung kailangan ng marami. Hindi yung kailangan lalong-lalo na ng mga nasa pinakamababang antas sa mga nangangailangan. Kaya ano yung tugon ng Panginoon doon? Unang-una, itong kapangyarihan na binibigay sa Kanya ay galing sa Ama. At yung kapangyarihan na iyon, yung Kanyang pagkilala bilang anak ng Diyos, bilang Mesiyas, ay pagtugon sa Ama at pagsasaloob ng ninanais ng Ama. Kaya, ang tunay na kapangyarihan ay tungo sa paninilbihan. Tungo sa mga walang kapangyarihan. Tungo sa pakikiramay sa mga taong nangangailangan. Kaya siguro mas magandang isipin yung ikalawang pag-unawa natin ng kapangyarihan. Kung yung kanina sinasabi natin, kailangan kong magkaroon ng pwesto para mapagsilbihan ko yung tao. Pero dahil nasabi nga natin na pwede nating solohin yan, pwede nating gamitin para sa ating mga sarili, hindi kaya mas maganda yung baliktad. Piliin natin na unang pagsilbihan ang ating kapwa. Dahil kapag napagsilbihan natin ng tunay ang ating kapwa, tayo'y nakiramay sa kanilang mga pinagdaraanan. Makikita natin, hindi na natin kailangang kumuha ng posisyon. Hindi na natin kailangang idiin kung sino tayo. Kung yung unang uri ng kapangyarihan, una mong sasabihin, dahil ako ang boss, dahil ako ang masusunod, dahil ako ang tatay sa pamilyang ito, susundin niyo ako. Yung ikalawang uri ng pag-unawa sa kapangyarihan, hindi dahil sa ganun. Mas makikita ng mga tagasunod na ikaw ay nakikiramay, na ikaw ay naninilbihan sa kanila, na ikaw ay tumutugon sa pangangailangan. At sila mismo ang mag-aangat at pipili sa iyo. Katulad ng ating pagkilala sa mahal na pong Jesus Nazareno. Hindi iniangat ang sarili, subalit kinikilala nating Panginoon. Kinilala ang sarili bilang naninilbihan, kaya't iniangat ng Ama bilang ating hari. At magandang tanong po iyon, no? Nasaan tayo dun sa dalawa? Tayo pa rin ba ay iyong mga taong binabraso, pinagpipilitan ng ating mga sarili na tayo'y may posisyon? Kaya dapat akong sundin? O nauuna yung pagsunod, pakikiramay at paninilbihan? Nang tayo'y iangat din
ng ating kapwa. At tingin po natin yung biyaya na iyon, na sana ay yung ating pagiging tunay na tao, unang-una, ang manaig. Kaysa yung hanapin natin yung posisyon na tayo'y makapag-control ng mga tao, nang maayon sila sa ninanais natin. At magandang batayan din po ng pagpili iyon ng mga pinuno ng ating lipunan at ng ating bayan. Sana piliin natin yung taong nakakaunawa sa atin. Yung kayang alamin yung ating sitwasyon, yung kayang aralin, at kayang mapakinggan yung ating mga hinaing. Hindi yung mga taong sasabihin nila, iluklok nyo muna ako sa pwestong ito, nang sa gayon ay mapagsilbihan ko kayo. Yung mga yon, maraming pangako, mas madalas hindi natutupad. Pero ang mga taong nakakaunawa sa atin, ang mga taong alam ang pinaghihirapan natin, at kayang sabihin na pakikinggan ko kayo at babalansehin natin yung pangangailangan, yun ang mga dapat nating piliin. At sa pagpapatuloy ng banal na misang ito, tanungin din naman natin sa ating mga sarili. Paano ba natin pinagsisilbihan ng ating kapwa tungo sa pakikipagkaisa sa ating mahal na pong Jesus Nazareno? Mahal na pong Jesus Nazareno, maawa ka sa amin. Magsitayo po ang lahat. Bilang bayang tinipon ng Diyos, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos namang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang maikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos namang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at tuhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan na Amen. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Ama upang bilang simbahan, tayo'y magkamit ng karagdagang pagpapala para sa ating misyon at paglilingkod. Sa bawat panalangin, ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa Santo Papa, mga obispo at mga pari, lumago nawa sila araw-araw sa kanilang katapatan kay Kristo at sa simbahan, upang maakay nila ang kawang ipinagkatiwala sa kanila ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, tuparin nawa nila ang kanilang sinumpaang tungkulin bilang pagtawag sa kanila ng Diyos at bilang misyon tungo sa ginhawa at maayos na pamumuhay ng taong bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga kapatid naming nagdurusa, dulot ng mga sakuna, sakit o karalitaan, makatanggap nawa sila ng tulong mula sa lokal na pamahalaan at pagkalinga mula sa kanilang pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga kultura ng mundo, mapangalagaan nawa ang bawat mamamayan at tribo na nangangalaga ng kani-kanilang kultura. Manaig nawa ang diwa ng respeto at dialogo sa bawat enkwentro sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga pumanaw,
Mapabilang nawa sila sa mga lingkod ng Diyos, sa kanyang kaharian, kasama ng mga anghel at mga banal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa katahimikan ng ating puso't diwa ay alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama na po natin sa ating mga dasal. Una, ang mga frontliners at health workers na hanggang ngayon ay patuloy na nagsisilbi, patuloy na nag-aalay ng mga sarili sa kapwa, sa kabila ng mga panganib na kanilang hinaharap. At pagdasal na rin po natin ng bawat isa ngayong linggo ng kulturang ito na sana yung mga pagkakaiba natin ay hindi maghiwalay sa atin, bagkos ay magsama-sama at higit pang magkaisa sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, sa iyo bumubukal ang biyaya at kabutihang loob. Tunghayan mo nang may pagkahabag ang iyong bayang nagsusumamo sa iyo upang ang lahat ng iyong ipagkaloob ay magamit namin ng kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Paghahanda ng alay ay narito po ang alak at tinapay dala sa altar mo. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya ay ipanganak ng birheng bukod mong ipinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami ay kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bireng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng ating pong Jesus Nazareno.
Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.